salamat po kay Albert Bautista na nagbigay ng wheelchair po para sa akin. Dito sa Office of the Vice Mayor, marami kami mga programa. Meron kaming programa para sa kalusugan. No? Simula doon sa mga bata na kapapanganak lang, sa mga magbibinata pa lamang, hanggang sa mga solo parent, especially sa mga senior citizen naman. Marami rin tayo dyan binibigay. Puro mga health services itong binibigay natin. Kay Vice Mayor, maraming salamat po sa pagbibigay ng wheelchair. Malaking tulong po siya para sa lola ko. Makakapagpa-check up na po siya, makakapagsimba na po siya. Maraming salamat po. Napako po noong January. 3 pa ako, tapos natetano, tapos mataas ang sugar ko. Kaya pinutol nila. Maraming po salamat sa inyo, Vice, at para nyo na rin dinuktungan ang buhay ko. Sana tumaas pa kayo para mas marami kayong matulungan na tao. Kasi naniniwala kami na ang kalusugan ng mga mamayan ay mahalagang-mahalaga sa pag-unlad ng ating lungsod. Vice, maraming salamat sa ginawa, sa biyayang nabigay niyo sa amin. Nagpapakatotoo ko talaga kay Vice Mayor. Malaking pasasalamat sa amin na kahit papano talagang tinutulungan niyang taong mahirap. Sa tulong po ni Vice, hindi na po namin kailangan bumili ng dugo. Siya na po yung nagpo-provide ng libre, tapos binibigay po sa amin. Maraming salamat sa inyo, Vice Mayor. Marami pong salamat talaga. Papasalamat ako sa kanya. Maayos na. Kaya Vice, sobrang salamat po talaga. Siyempre mahalaga sa atin na ituring natin ang ating lungsod bilang isang tahanan. Mahalaga na pangalagaan natin ang ating kapaligiran. Tayo ay nakatanggap ng mga awards, no? Para lamang dun sa pagkolekta ng solid waste management natin at saka yung pagtapon natin ng basura sa tamang kinalalagyan. Dagdag pa rito, meron tayong programa under the Office of the Vice Mayor, yung halamanan sa bakuran. Yung ating mga idle properties, tataniman natin yan para maging productive siya. So yung mga kapitbahay natin, yung mga organizations doon, sila ang mamamahala. At kung meron mga restaurant dyan sa tabi, kung kinakailangan natin nilang bumili ng mga sili, ng petchay, o kung ano pa pwede nilang bilhin, doon na lang nilang bilhin sa neighborhood. Mura pa, tsaka organic. Marami ng mga magagandang karanasan pagdating sa larangan ng halamanan sa bakuran. Nandyan yung Barangay Laging Handa, Barangay Bagong Bayan, Barangay Holy Spirit, at saka sa Fairview. At marami pa dyan na makikita natin at least mga 54% ang tumutugon na sa halamanan sa bakuran. At sana sa mga darating panahon ay lahat na ng mga idle properties natin ay matinim natin para magkaroon tayo ng sense of security pagdating sa larangan ng pagkain. Isa sa mga matitinding problema ng Quezon City ay yung pinagbabawal na gamot. So, ang ginawa natin dito, nagtalaga tayo ng isang ordinansa para mas maging matibay yung ating paghuli, pagsupil, at saka pag-rehab, yung rehabilitation ng mga taong dumaan sa pinagbabawal na gamot. Napakarami na natin natulungan dyan. At sa katunayan, nagtayo tayo ng panibagong building doon para mas makapag-accommodate tayo ng mas marami pang gusto magpa-rehab. Yung isa pa sa peace and order, alam nyo, tinutugunan namin yan. Una, binigyan namin ng
suporta yung ating kapulisan. Kaya naman ang Quezon City Police District 4 na beses, sunod-sunod, 4 na taon na outstanding police district sa buong Pilipinas. Nandyan yung bigyan namin sila ng additional na armas, sasakyan para sa police visibility, tinitrain namin yung mga DPOS tsaka yung mga barangay tanods po natin. At ang pinakahuling programa na number 1 na isa sa mga tinatangkilik ng mga mamayan ng Lungsod Quezon ay yung Pailaw program. Alam naman natin na kapag maliwanag sa gabi, kampante tayo naglalakad sa ating pong neighborhood at kahit natutulog tayo, alam natin na hindi tayo mananakawan. Programa natin yan dito sa Lungsod Quezon. Mahalaga ang role o papel ng Vice Mayor. Marami nagsasabi na ano lang yan, spare tire lang yan. Pero sa totoo lang, hindi ka naman magiging Vice Mayor kung ang pagkakaalam ng mga tao, hindi ka handa na maging Mayor. So, nakakatuwa dahil itong ating pong administrasyon, tinatawag ni Mayor Belmonte ng shared leadership. So, napakarami na siyang mga departments or agencies or task forces na ibinigay niya sa atin para makatulong sa kanyang administrasyon. Siyempre, isa pa sa mga mahalagang papel ng Vice Mayor, siya yung namamahala ng mga sessions ng buong konseho. Kung saan ginaganap ang debate, pinag-uusapan kung anong mga ordinansa at mga batas para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Lungsod Quezon. At pagkatapos talakayin doon, dadali naman dito sa tanggapan ng ating pong Mayor at pipirmahan niya para maging batas at sundin at ipatupad ng lahat ng ahensya. So, very, very important yung role ng Vice Mayor. Alam naman natin na ang Quezon City ay nakikipagkumpetensya hindi lamang sa mga lungsod sa loob ng Metro Manila o sa bansa, kundi sa iba't ibang panig ng mundo katulad ng Southeast Asia, sa Asia, at sa iba pang mga sikat na mga bansa. So alam ko naman na darating din yung panahon kapag itong mga programa na sinimulan ni Mayor Sano Belmonte at ng mga susunod pa mga leader, matugunan natin ang mga problema, suliranin at ang mga pangangailangan ng ating mamamayan pagdating sa larangan ng kalusugan, infrastructure, peace and order, and inviting investors to come in Quezon City. At sa pakikipagtulungan natin lahat, magagampanan natin yan sa darating na panahon. At alam ko na si Joy Belmonte, kayang-kaya niyang gampanan ang pagiging Vice Mayor ng Quezon City. At dahil naniniwala ako sa kanyang kakayahan, naniniwala ako sa kanyang mga pangarap para sa mga mamamayan ng Lungsod Quezon. Marami na siyang mga nakausap na sektor at sa pakikipag-usap niya sa mga sektor nito ay marami siyang natututunan at marami na siyang nagagawang programa para sa kanila. Kaya harapin natin ang hamon ng panahon. Sama-sama tayo sa bagong simula para sa Quezon City. Ako po si Herbert Bautista, na patuloy na maglilingkod po sa inyo. Mabuhay tayong lahat.